are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag mahusay. Bawat bata isinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan, may talaang iniingatan, statistics ng buong populasyon, panlipunang datos na napapanahon. Hello. Tahanan ka ng mahusay at kapal sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. We are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag mahusay. National ID, pagka-Pilipino, mas mabilis at tamang serbisyo, maginhawa at simpleng proseso, benepisyo sa bansa at gobyerno, sa community-based monitoring system, local level statistics ang paiigtingin. Tahanan ka na mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. We are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag. Ready to ditch the piles of paperwork and say goodbye to identity fraud fears? The Philippine Statistics Authority is here to level up your transactions with the National ID Authentication Services. These authentication services offer secure biometrics authentication such as live facial recognition, fingerprint scans, and iris scans, which all government agencies and private institutions can use to securely verify their clients' identities. But that's not all. The National ID system is all about making your life easier. Imagine a workday where you don't have to collect documents or fill out endless forms. That's the future we're building. And in pursuit of unlocking this vision, the PSA, together with the Department of Information and Communications Technology, or DICT, is proud to unveil another innovation. Introducing the National ID E-Verify. The National ID E-Verify streamlines the integration with the National ID Authentication Services. This user-friendly website is a one-stop shop for your onboarding journey, guiding you from start to finish. Government agencies, banks, schools, local government units, and business companies all are welcome to onboard through the National ID E-Verify. Becoming a relying party of the National ID system is now easier than ever. With just few clicks, your application is on its way. Ready to onboard? Open your web browser and visit everify.gov.ph. Once on the National ID E-Verify website, click the Register as Relying Party button. Just a reminder, only the authorized organization representative shall create an account. Provide the
required information to register. After the registration, check your email and click the Activate Your Account button to complete the process. Your browser will automatically return to E-Verify, confirming successful account creation. To proceed with the application, navigate to your organization profile and click Update to complete your information. To learn more about the requirements, click the Downloadable Requirements to access the list of documents needed to proceed. With all the documents prepared, head to System Application tab and click Add System to initiate your National ID System Integration application. Fill in the required system details and upload all onboarding documents based on your chosen tier level. Once submitted, this platform also allows you to track your application's progress in real time. Upon approval, you will be provided with an API key that will allow you to utilize the National ID authentication services. Inside the E-Verify platform, there's also the developers page to guide you navigating the testing and technical integration process. With the new National ID E-Verify, we don't just verify identities, we transform them into a strategic advantage. National ID integration empowers your organization with cutting-edge verification tools, online authentication, and electronic Know Your Customer. Experience faster onboarding, reduce fraud risk, and a smoother customer journey. Join the future of secure identity verification. Visit everify.gov.ph today. Download your digital national ID now. Open your browser and visit national-id.gov.ph. Click the Proceed button to provide consent to the Philippine Statistics Authority to generate your digital national ID. There are two options to download your digital national ID through the official website. You may enter your personal information or scan your national ID QR code. Using your personal information, in the designated fields, provide the necessary information such as the first name, middle name, last name, and your date of birth. Once done, click the Continue button. Click on the Start Liveness button to begin the facial authentication. Position yourself within the frame and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. You can also download your digital national ID by scanning the QR code of your national ID in card or paper form. Once scanned, you can now proceed with the facial authentication process and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. Once verified, you will receive an on-screen message saying congratulations. A successful verification will allow you to view your digital national ID by clicking the View National ID button. The front of your digital national ID contains information such as the national ID card number, last name, given name, middle name, date of birth, address, QR code that contains the citizen's national ID card number, and a front-facing photograph of the national ID registered citizen. While the back of your digital national ID contains your digital national ID number and your demographic information such as sex, blood type, marital status, place of birth, and a QR code that contains the demographic information in a front-facing photograph once scanned through the national ID check. To obtain a personal copy, your digital national ID can now be downloaded through the official website. Just click the download button. The digital national ID is now accepted as a valid proof of identity to all government and private institutions subject to authentication. Non-acceptance of the digital national ID by any institution or establishment can be reported by the citizen through the email info@philsys.gov.ph or dial 1388. The PSA reiterates that the unauthorized printing of polyvinyl chloride card and other materials, preparation or issuance of the digital national ID by any person or institution is punishable by law in accordance with the Section 19 of Republic Act Number 11055 or the Philippine Identification System Act.
National ID Check now. Open your browser and visit everify.gov.ph/check. Scan the QR code of your national ID, whether it be a PVC card, paper form, or the digital national ID. Once scanned, an authentic national ID will provide a message that says the national ID has been verified. The successful authentication of the national ID card will show the citizen's national ID card number, demographic information, date of issuance, and best capture finger. The successful authentication of the national ID in paper form will show a front-facing photograph, the citizen's national ID card number, demographic information, date of issuance, and best capture finger. Upon verification in the national ID check, the front QR code of the digital national ID contains the citizen's national ID card number for aligned parties' consumption. The successful authentication of the back QR code of the digital national ID will show a front-facing photograph of the citizen, national ID card number, digital ID number, and the demographic information. If the ID is fake, damaged, or the QR code has been tampered with, a pop-up message will appear on screen saying that the QR code could not be read. Ready to ditch the piles of paperwork and say goodbye to identity fraud fears? The Philippine Statistics Authority is here to level up your transactions with the National ID Authentication Services. These authentication services offer secure biometrics authentication such as live facial recognition, fingerprint scans, and iris scans, which all government agencies and private institutions can use to securely verify their clients' identities. But that's not all. The National ID system is all about making your life easier. Imagine a workday where you don't have to collect documents or fill out endless forms. That's the future we're building. And in pursuit of unlocking this vision, the PSA, together with the Department of Information and Communications Technology, or DICT, is proud to unveil another innovation. Introducing the National ID E-Verify. The National ID E-Verify streamlines the integration with the National ID Authentication Services. This user-friendly website is a one-stop shop for your onboarding journey, guiding you from start to finish. Government agencies, banks, schools, local government units, and business companies all are welcome to onboard through the National ID E-Verify. Becoming a relying party of the National ID system is now easier than ever. With just few clicks, your application is on its way. Ready to onboard? Open your web browser and visit everify.gov.ph. Once on the National ID E-Verify website, click the Register as Relying Party button. Just a reminder, only the authorized organization representative shall create an account. Provide the required information to register. After the registration, check your email and click the Activate Your Account button to complete the process. Your browser will automatically return to E-Verify, confirming successful account creation. To proceed with the application, navigate to your organization profile and click Update to complete your information. To learn more about the requirements, click the downloadable requirements to access the list of documents needed to proceed. With all the documents prepared, head to System Application tab and click Add System to initiate your National ID System integration application. Fill in the required system details and upload all onboarding documents based on your chosen tier level. Once submitted, this platform also allows you to track your application's progress in real time. Upon approval, you will be provided with an API key that will allow you to utilize the National ID Authentication Services. Inside the E-Verify platform, there's also the developers page to guide you navigating the testing and technical integration process. With the new National ID E-Verify, we don't just verify identities. We transform them into a strategic advantage. National ID integration empowers your organization with cutting-edge verification tools.
online authentication, and electronic Know Your Customer. Experience faster onboarding, reduce fraud risk, and a smoother customer journey. Join the future of secure identity verification. Visit everify.gov.ph today. Download your digital national ID now. Open your browser and visit national-id.gov.ph. Click the Proceed button to provide consent to the Philippine Statistics Authority to generate your digital national ID. There are two options to download your digital national ID through the official website. You may enter your personal information or scan your national ID QR code. Using your personal information, in the designated fields, provide the necessary information such as the first name, middle name, last name, and your date of birth. Once done, click the Continue button. Click on the Start Liveness button to begin the facial authentication. Position yourself within the frame and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. You can also download your digital national ID by scanning the QR code of your national ID in card or paper form. Once scanned, you can now proceed with the facial authentication process and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. Once verified, you will receive an on-screen message saying congratulations. A successful verification will allow you to view your digital national ID by clicking the View National ID button. The front of your digital national ID contains information such as the national ID card number, last name, given name, middle name, date of birth, address, QR code that contains the citizen's national ID card number, and a front-facing photograph of the national ID registered Mic check. citizen. While the back of your digital national ID contains your digital national ID number and your demographic information, Magandang hapon sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa pulong balitaan ng Philippine Statistics Authority hinggil sa antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa probinsya ng Sorsogon para sa buwan ng Hunyo 2026. Welcome to the June 2026 press conference for the inflation report of the province of Sorsogon. Bago tayo magsimula, nais ko pong batiin ang ating mga inimbitahang resource persons o tagapagsalita mula sa ating mga katuwang na ahensya. Mula sa DTI, kasama natin ang kanilang Senior Trade Investment Specialist na si Ms. Thank you, ma'am. Mula naman sa Office of the Provincial Agriculturist, makakasama natin ang kanilang Planning Officer na si Mr. Gines F. Diniega. Good afternoon po. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Atin din pong pasalamatan ang mga press at media partners na kasama natin ngayon. Makakasama natin ang Philippine Information Agency. At sa iba po nating stakeholders, sa ating mga kasamahan at kaibigan mula sa PSA field offices na kasalukuyang dumadalo sa ating press conference on-site at online upang makibalita sa kalagayan ng inflation sa probinsya. Maraming salamat din po sa pakikibahagi. Sa ating mga kalahok, nais din po naming ipaalam na ang press conference na ito ay kasalukuyang naka-livestream online sa Facebook page ng Philippine Statistics Authority, Sorsogon. Sa puntong ito, atin ang tawagin ang Officer in Charge at Supervising Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority, Sorsogon Provincial Statistical Office upang magbigay ng ulat patungkol sa inflation sa probinsya para sa buwan ng Hunyo. Ating pakinggan ang ulat mula kay Officer in Charge at Supervising Statistical Cross Dory L. Lee. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa o sa probinsya para sa buwan ng Hunyo 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo
sa probinsya ng Sorsogon ay bumili sa antas na 8.1% nitong Hunyo 2026. Noong Mayo 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 6.2% at 1.8% naman noong Hunyo 2025. Ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo 2026 ay nasa antas na 5.1%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hunyo 2026 kumpara noong Mayo 2026 ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 16.4% inflation rate. Ito ay may 49.8% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nagambag sa mas mababa na antas na inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuel nitong Hunyo 2026 ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng electricity na may 12.9% inflation rate. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hunyo 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 6.1% inflation rate. Ito ay may 41.4% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nagambag sa mas mataas na antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages nitong Hunyo 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: fish and other seafood na may 14.3% inflation rate, partikular ang diles, at cereals and cereal products na may 17.7% inflation rate, partikular dito ang bigas. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hunyo 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng education services na may 14.8% inflation rate. Ito ay may 6.2% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag ng mas mataas na antas ng inflation ng education services ay ang mas mataas na pagtaas ng presyo ng tertiary education na may 20.8% inflation rate. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Hunyo 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 6.1% inflation rate at 35.6% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang dalawang pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: cereals and cereal products na may 17.7% inflation rate, partikular dito ang bigas, at fish and other seafood na may 14.3% inflation rate, partikular dito ang dilis. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation nitong Hunyo 2026 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 16.4% inflation rate at 34.1% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang dalawang pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod: renta sa bahay na may 20.0% inflation rate at electricity na may 12.9% inflation rate. Ang transport, ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Hunyo 2026 na nasa 9.3% inflation rate o 8.5% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang gasolina na may 47.8% inflation rate. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Hunyo 2026 ay ang mga sumusunod: bigas na may 25.0% inflation rate at 2.3 percentage point share. Renta sa bahay na may 20.0% inflation rate at 1.7 percentage point share. Other pelagic fish na may 34.3% inflation at 1.3 percentage point share. Gasolina na may 47.8% inflation rate at 0.6 percentage point share. At electricity na may 12.9% inflation rate at 0.5 percentage point share. Sa 13 commodity groups, 7 na commodity groups ang nagtala ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hunyo 2026 kumpara noong Mayo 2026. Ito ay ang mga sumusunod:
food and non-alcoholic beverages na may 6.1% inflation rate, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 16.4% inflation rate, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 8.4% inflation rate, recreation, sport, and culture na may 10.4% inflation rate, education services na may 14.8% inflation rate, restaurants and accommodation services na may 8.2% inflation rate, at personal care and miscellaneous goods and services na may 4.5% inflation rate. Samantala, mas mababa ang naitalang inflation rate nitong Hunyo 2026 ng mga sumusunod na commodity groups. Alcoholic beverages and tobacco na may 5.6% inflation. Clothing and footwear na may 2.7% inflation rate. Health na may 4.5% inflation at transport na may 9.3% inflation rate. Nagtala naman ng kaparehas na antas ng inflation noong Hunyo 2026 ang mga sumusunod. Information and communication na may 1.3% inflation rate at financial services na may 0% inflation rate. Sa 11 pangkat ng pagkain, ang bigas ang nakapagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Hunyo 2026 kaysa noong Mayo 2026 na may 25.0% inflation rate. Nagtala naman ng pagtaas ng presyo nitong Hunyo 2026 mula sa pagbaba noong Mayo 2026 ang fish and other seafood na may 14.3% inflation rate, particular dito ang dilis. Samantala, mas mabagal ang pagtaas ng presyo nitong Hunyo 2026 ang naitala sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Corn na may 3.9% inflation rate, flour, bread, etc. na may 3.6% inflation rate tulad ng tinapay. Milk, other dairy products and eggs na may 0.7% inflation rate tulad ng itlog. Oils and fats na may 10.6% inflation rate gaya ng niyog. Fruits and nuts na may 10.5% inflation rate gaya ng pinya, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.0% inflation rate, particular dito ang sugarcane vinegar. Nagtala naman ng mas mabilis na pagbaba ng presyo nitong Hunyo 2026 kumpara noong Mayo 2026 ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 7.2% inflation rate, particular dito ang karne ng baboy. Vegetables, tubers, etc. na may negative 11.2% inflation rate gaya ng repolyo. At sugar, confectionery, and desserts na may negative 3.1% inflation rate gaya ng refined sugar. Pagdating sa rehiyon ng Bicol, ang headline inflation rate ay bumili sa antas na 7.6% nitong Hunyo 2026. Noong Hunyo 2025, ito ay naitala sa antas na 1.5% at 7.4% naman noong Mayo 2026. Sa mga probinsya sa rehiyon ng Bicol, halos lahat ng probinsya ay nakapagtala ng mas mataas na antas ng inflation rate, maliban sa Albay na nakapagtala ng mababang antas ng inflation rate sa antas na 5.6%. Ang mga sumusunod ay nakapagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo. Camarines Norte na may 9.2% inflation rate. Camarines Sur na may 8.3% inflation rate. Catanduanes na may 6.2% inflation rate. Masbate na may 8.4% inflation rate at Sorsogon na may 8.1% inflation rate. Ang inflation rate para sa bottom 30% income households nitong Hunyo 2026 ay bumili sa antas na 8.3%. Noong Mayo 2026, ito ay naitala sa antas na 6.3% at 1.0% naman noong Hunyo 2025. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Hunyo 2026 ay nasa antas na 4.7%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation para sa bottom 30% income households nitong Hunyo 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na commodity groups. Food and alcoholic beverages na may 8.7% inflation rate at 62.1% share. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 14.7% inflation rate
at 34.8% share at ang restaurants and accommodation services na may 8.1% inflation rate at 1.6% share. Ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income household nitong Hunyo 2026 ay ang mga sumusunod. Bigas na may 25.5% inflation rate at 3.4 percentage point share. Other pelagic fish na may 34.3% inflation rate at 1.8 percentage point share. Renta sa bahay na may 20.0% inflation rate at 1.4 percentage point share. Restaurants, cafe, and the like na may 8.1% inflation rate at 0.5 percentage point share. At gasolina na may 47.8% inflation rate at 0.4 percentage point share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa probinsya ng Sorsogon para sa buwan ng Hunyo 2026. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa probinsya ng Sorsogon. Salamat at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat ma'am para sa ulat tungkol sa inflation sa probinsya ngayong Hunyo. Ngayon po ay nais kong imbitahan ang ating mga resource persons na maupo dito sa unahan. Para sa mga katanungan, malugod po itong sasagutin ng ating mga tagapagsalita at ating SSS at OIC. Para sa ating mga kaibigan, kasamahan at stakeholders online, maaari rin po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating comment section. Ang ating mesa ay atin na pong binubuksan para sa mga katanungan. Inaanyayahan po namin ang lahat na makilahok at makibahagi upang mabigyang kasagutan ng inyong mga katanungan. Question lang po. Sa kabila ng pagtaas ng inflation ngayong Hunyo, mayroon po bang mga positibong indikasyon o datos na maaaring magsilbing batayan ng publiko na posibleng bumuti ang sitwasyon sa mga susunod na buwan? Sige ma'am, magandang hapon po. Ma'am, gusto ko po sanang i-request na ulitin po ma'am yung tanong para po mas ma-internalize ko. Yung ano po, yung sa kabila po ng pagtaas ng ng inflation ngayong Hunyo, mayroon po bang mga positibong indikasyon o datos na maaaring magsilbing batayan ng publiko na posibleng bumuti ang sitwasyon sa mga susunod na buwan? Datos. Ano ma'am? 4 hours. Para kasi ma'am, sabi nga namin dito ma'am, sa table ay parang forecast or other sources ng data po siguro ma'am ang hinihingi ma'am no para kung ma-forecast or ma-foresee po natin kung may improvement sa ekonomiya. Sa ngayon po ma'am ang inipresenta po natin ngayon ay yung para sa June na inflation rate. Kung kaya't ma'am nakita po natin na may pagtaas nga po sa mga presyo ng bilihin, particularly ma'am yung mga nabanggit ko po na top 3 commodity groups like po yung ating housing, water, electricity, gas, and other fuels. Kasama po ang food and non-alcoholic beverages at yung education services. So, kami po sa PSA, ma'am, isa lamang naman po ito sa economic indicator. But siguro po i-share ko ang microphone sa ating mga other resource persons. Baka po meron po silang mai-share na data din po, ma'am, na pwedeng maging magkaroon ng positive outlook sa susunod na buwan ang ating inflation or economic situation.
Yes, hello, good afternoon po. Miss Des Marmol po, Senior Trade Industry Development Specialist po ng DTI Sorsogon. So kami naman po sa ahensya naman po patuloy po yung sinasagawa po natin na price and supply monitoring na para po sa mga processed goods po natin. And kung makikita natin sa report po na na-share po kanina, yung mga ready-made food and other food products naman po ay actually nakapagtala po ng bumaba po siya compared sa inflation last May na 5.1 at ngayon nga pong June 5.0. So patuloy po yung ating pagmamonitor po dito at any price movement naman po ay lalo na po kung ito ay mas mataas po sa tinatawag po natin na suggested retail price, agad-agad po tayo nag-issue ng letter of inquiry. As to relating it to the question po kung meron tayong mga datos na or tinitignan na mas mapapabuti or may improvement po yung ating inflation po dito sa probinsya po. As of now po, wala din naman tayo pa pong nare-receive na update on suggested retail prices ng ating mga pangunahing bilihin. So, ang masasabi lang po namin, siguro po patuloy natin pong sundan din po yung ating mga information channels po pagdating po dito. At ito naman po ay nare-report naman po natin agad para po sa kapakanan ng ating mga mamimili sa Sorsogon. Salamat po. Ayan, maraming salamat po. May iba pa po ba tayong katanungan? So, batay po sa naitalang 8.1 inflation rate, ano yung pangunahing mensahe po natin na nais nating iparating nais po ng PSA iparating sa publiko tungkol sa kalagayan ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo po? Okay, ma'am, thank you po. Ang gaya po ma'am ng other government agencies, patuloy po kami ma'am sa pagtupad ng aming mandates po sa when it comes ma'am sa monitoring nitong sa price collection and sa po ma'am sa paghatid sa inyo ng computation nitong inflation rate including the purchasing power of the peso and the consumer price index. Patuloy po ang PSA na magsasagawa ng ganito, lalong-lalo na po kailangan po ito ng mga indicators na ito. Hindi lang po ng mga government agencies, including yung ating pong mga businessmen, researchers, pati yung pong mga ordinaryong mamamayan. Kaya po, kami naman ma'am ay ang data po namin ay ginagamit po ng other government agencies, kasama po ang Bangko Sentral and all other, the DepDep. Kaya po, patuloy lang po kami ma'am sa pagsagawa ng aming mandates po. Ayan, maraming salamat po. Mayroon pa po ba tayong... Si Sir Ay, siguro may dadagdag po si Sir. Good afternoon po. Yung kasi yung sa price ng bigas po. Sana po yung lahat ng mga LGUs na po dito sa province ng Sorsogon is sana po mag-join na po sila sa painting bigas meron na project ng government. Actually po kaninang umaga po galing po kami sa Santa Magdalena. Nag-launch po sila ng BM. So sana po lahat kasi yung ibang munisipyo yata parang nagdadalawang isip pa para mag-launch ng kanilang benting bigas meron na project. So ang lang po is wala naman daw i-cash out yung mga LGUs. I-liquidate lang kung ilan yung napagbila ng ilan yung nai-release ng FTI sa munisipyo, yun din po yung ibabalik nila. So wala pong ibibigay na pera yung mga LGUs sa pagkakaalam po ng office namin. At saka yung naman po, yung mga sa vegetable production naman ng OPAG, may bago po kaming project yung kasi yung ibigay ng mga ng national vegetable seeds sa amin po kasi napaka-critical ng stage po pag yung seed sowing, yung pagtatabaw kung sa Bicol.
So napaka-critical po na stage noon kasi pag hindi po marunong hindi naman po natin sinasabi na lahat ng farmers or lahat ng marunong yung proper na seed sowing. So marami pong mortality dun sa pagdating sa seed sowing. So yung bagong innovation po namin, actually hindi naman po ito innovation talaga. Ginagawa na po ito ng ibang LGUs. Ginaya lang namin. So, Nagbibigay po kami, yung na po ngayon is kami na po ang magpapatubo. Yung OPAG at saka mga LGUs na po, magpapatubo na kami ng mga seeds. So yung seedlings po, pag ready to transplant na po yung seedlings, yun na po yung bigay namin. So basta po yung mga beneficiaries, yung mga LGUs po yung pipili, ma'am. So, ganun, yung hindi na po seeds yung ibibigay namin sa project po nila, ma'am. So, yun lang po. so yung mga mabibigyan po nun, yung LGU na mismo yung magpipili sa mga farmers Beneficiaries, or recipients, beneficiaries. opo. Maraming salamat, Sir Hines, sa inyong pagbabahagi. Meron po ba tayong iba pang tanong? Ma'am? Kung wala po tayong tanong, maaari din po tayong magbahagi ng ating mga opinion tungkol sa ating ibinalitang inflation rate. Message nyo na lang po sa sa public, sa ating mga kung may iba pa po tayong mensahe na gustong ipaabot po sa ating mga mamamayan. Unang-una sa lahat po, nagpapasalamat po tayo sa PSA Sorsogon dahil lagi pong nandito po imbitado po ang DTI as one of the resource persons po dito sa monthly inflation rate press conference. So kami naman po sa DTI, sa ngalan po ng aming Provincial Director po, PD Malu Pancho, talaga po nakatutok din tayo dito sa paggalaw ng anumang presyo para po sa ating mga mamimili. Sa DTI po, as I represent po yung Consumer Protection Division, hindi lamang po kami nasa price and supply monitoring, pero at the same time po, kami po ay nasa fair trade laws monitoring and enforcement. So any movement po or any paglabag po ng ating mga business establishments po, kung meron man po ay yun po yung binabantayan po natin. At paalala na lamang po sa ating mga business establishments na during this time, kung makikita po natin starting January hanggang ngayon nga po, buwan ng Hunyo, talaga naman pong tumaas po yung ating inflation. Naway, during this time, mas lalo po natin na paigtingin din po ang ating bayanihan na hindi po natin ito gamitin as panahon para po mas lalo po manlamang sa ating mga mamimili. At para naman po sa ating mga mamimili, patuloy po ang ating mga sinasagawang programa para po sa consumer empowerment at isa na po dyan ay patuloy po natin na ipaglaban ang ating karapatan. At para po malaman natin ang ating mga karapatan, at the same time po mag-attend po tayo sa ating mga seminars na kinakandak. Ito po yung mga education seminars po, consumer education seminars. And I will take this opportunity na lang din po na isa sa mga binabahagi din po ni DTI na serbisyo para po sa ating mga business establishments para din po dahil sila ay affected din po dito sa ating inflation dahil kaya po nagtataas yung presyo ng ating mga isinagawa ng produkto ay dahil din po sa mga raw materials. So isa po dyan din sa serbisyo na ibinibigay po natin kagaya po ngayon today happening kaya po hindi po kasama ngayon si PD Malu Pancho po dahil nandoon po siya ngayon nag-a-attend po sila sa 2026 Bicol MSME Conference. Talaga naman pong pinapatuloy natin na palaguin din po and ma-maintain, ma-sustain din po yung ating mga micro, small, and medium enterprises. So again, sa parte po ng DTI, patuloy po yung ating business development and at the same time, binabalanse po natin din ang consumer protection. Para sa ating mga consumers, kung tayo po ay nakaranas ng mga paglabag po, syempre, we value our hard-earned money. Kung meron man tayong mga paglabag po na naranasan po, pwede po tayo mag-report po sa DTI. No wrongdoer policy po tayo. So kahit hindi man po ito nasa jurisdiction ni DTI, ay i-prefer po namin ito sa tamang ahensya. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am. Sir Hines, meron po ba tayong isi-share na announcement? Wala po. Ayan. Ma'am Dory? Okay. Maraming salamat, Amity. Sa ngalan po ng Philippine Statistics Authority, nagpapasalamat po kami sa aming mga regular resource persons and including po Ma'am PIA for always attending our
monthly inflation rate press conference. Sa PSA po, ang announcement po namin ay apart from regularly collecting the prices po para nga po as inputs and para sa pag-compute po ng inflation rate, consumer price index, and the purchasing power of peso, ang Philippine Statistics Authority ay marami pa pong statistical undertakings na sinasagawa. Right now po, we are currently conducting the 2026 updating of the list of aquaculture farms that na nangyayari po sa buong Pilipinas, and specifically po meron din tayo dito po sa Sorsogon Province. And then also po ngayon ay kinakonduct din po ang July 2026 Labor Force Survey and the 2026 Annual Poverty Indicator Survey. So meron po tayong mga enumerators na nag-iikot, and sana po ay magbigay po tayo ng tamang datos para po mas tama po ang basis or ang basihan ng mga pagpaplano and mga policy making sa gobyerno. Yun, again po, ang aming opisina ay hindi pa po bumabalik sa regular na reporting hours. We are still implementing the compressed work week dito sa aming provincial office. Kaya po pag Friday ay wala po kaming pasok. But pang Monday to Thursday naman po kami ay 7 a.m. until 6 p.m. But our fixed registration center for the national ID ay bukas po Monday hanggang Saturday, while ang ating pong CRS outlet ay bukas naman po Monday hanggang Friday. So, yun lamang po, and until the next press con next month. Maraming salamat, ma'am, sa puntong ito. Dahil wala na tayong mga katanungan, nais naming ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at walang sawang suporta sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat sa paglahok at magandang hapon sa inyong lahat.